Tanga ka talaga. Hello, ano bang pinaggagawa mo? Bakit ka lumilipad? Kakatuklas lang ng mga investigador na Kastila ng isa sa pinakamadilim na lihim ng buong digmaan na ito. Noong Disyembre 2024, isang kargamentong barko ng Rusya ang misteryosong lumubog sa baybayin ng Espanya. Noon, sinabi ng Moscow na aksidente lang ito. Pero ngayon alam nating hindi iyon totoo. Kumpirmado ng mga investigador na ang barko ay hindi karaniwang kargamento ang dala, kundi isang nuclear reactor. At nang magkaroon ng problema ang barko, hindi nagpadala ng rescue team ang Rusya. Nagpadala sila ng barko para itago ang ebidensya. Nagkaroon ng pagsabog sa ilalim ng dagat, signal flare para bulagin ang satellite, at nawala ang barko 8,000 talampakan sa ilalim ng dagat. Isa ito sa mga kasinungalingang pilit pinapalaganap ni Putin ngayong linggo. Pinepeke rin niya ang mga tangkang pagpatay sa sarili niyang buhay habang nagpapagawa ng bagong 100 at 30 milyong lihim na palasyo sa sinakop na Crimea. Kaya tingnan natin ang lahat ng mga lihim na gustong itago ng Kremlin. Simula sa nuclear reactor. Alam nating lahat na humihingi ng tulong ang Russia sa North Korea. Kasama sa tulong na yon ang mga bala, armas, at syempre, mga sundalo. At kapalit nito, nakukuha ng North Korea ang lahat ng gusto nila. Kabilang na ang mga nuclear submarines. Noong nakaraang taon ng Disyembre, sinubukan ng Russia na ilipat ang isa sa mga nuclear reactor na ito mula St. Petersburg papuntang Vladivostok. Sa kasamaang palad, kinailangan ng Russia na umikot pa sa buong mundo para lang mailipat ang kagamitan sa pagitan ng kanilang dalawang daungan. Iyan ang malungkot na realidad ng imperyo ng Russia. Kaya natalo sila sa Russo-Japanese War noong 1905. Ngayon, ang parehong heograpiya na iyon ay bumabalik para labanan si Putin. Noong Disyembre 22, 2024, ang barkong may dalang nuclear reactor ay nagsimulang bumagal sa baybayin ng Espanya. Sa simula, sinabi ng kapitan na ito ay isang simpleng mekanikal na aberya lamang. Ngunit makalipas ang 2 araw, dumating ang isang barkong pandigma ng Russia at hiniling ang kontrol sa lugar. Pagkatapos, nagpakawala sila ng mga flare sa kalangitan. Ngayon alam na natin na ginawa nila iyon upang gambalain ang pagmamanman ng satellite. Pagkatapos, hindi nagtagal matapos mangyari ito. Nagkaroon ng mga pagsabog sa ilalim ng dagat at nawala ang orihinal na barko sa ibabaw ng tubig. Lumubog ang barko sa lalim na 2,500 metro o halos 8,000 talampakan sa ilalim ng dagat. Hindi umalis ang barkong pandigma at nagpatuloy sa pagpapatrol sa lugar. Ilang araw pagkatapos, dumating ang isa pang Russian ship na kayang mag-deep sea recovery. Posibleng senyales ito ng tangkang kunin o sirain ang sensitibong kagamitan. Dahil dito, nagsimulang imbestigahan ng mga Spanish investigator ang ginagawa ng barkong ito. Una nilang sinabi na nagdadala ito ng mga walang lamang kargamento, pero hindi iyon ang totoo. Makikita mo, ang barkong ito ay papunta ng North Korea at gamit ang satellite. Makikita mong may dala itong 2 hindi idineklarang container. Ang mga container na ito ay ginamit para paglagyan ng VM-4 nuclear reactors, ang parehong mga reactor na ginagamit ng Russia para sa kanilang nuclear submarine. Kaya pinagdugtong-dugtong ng mga investigador ang mga ebidensya at napag-alaman nilang ginagamit ng Russia ang mga nuclear reactor bilang pambayad sa North Korea para sa lahat ng tulong na natatanggap nila. Ngayon, mukhang para kay Putin dahil sa mga sanksyon, lalo nang nahihirapan na kahit bayaran ang mga taong tumutulong sa kanya. At iyan ang dahilan kung bakit bumabagsak na ngayon ang ekonomiya ng Russia. Habang iniimbestigahan ito, naglabas ang Russia ng ebidensya na tinarget ng Ukraine ang tirahan ni Putin. Iyan ang pahayag na ginawa ng mga autoridad ng Russia ilang araw lang ang nakalipas. At pagkatapos ay nagsimulang humingi ng ebidensya ang lahat sa kanila. May ebidensya ba kayo sa paratang na ito? Hulaan mo, may ebidensya ang Russia? Pakinggan ito. Anong ginagawa mo? Gago ka ba? Noong Disyembre 28, 1,920 na diskubre ng Russian Aerospace Forces at technical na tropa ang pag-atake ng mga drone na mababa ang lipad mula sa mga rehiyon ng Sumy at Chernigov ng Ukraine. Anong ginagawa mo? Ang pag-atake mula sa kalaban, gaya ng ipinakita sa ibinigay na mapa, ay isinagawa sa ilang direksyon patungo sa mga tirahan ng Pangulo ng Russia sa teritoryong Bryansk, Smolensk, Tver at Novgorod na mga rehayon.
Kasama ang 71 drones sa labanan ng air defense, lahat ng Ukrainian na drone ay nawasak ng mga puwersa ng Russia at mga sistema ng air defense. Ano ang ginagawa mo? Naglabas sila ng mapa na nagpapakita ng mga drone na pinabagsak ng Russia. Kung naaalala ninyo, noong una, sinabi ni Lavrov na may 71 drone na tinarget ang tirahan ni Putin. Buti na lang natalo lahat iyon ng militar ng Russia. Ipinapakita ng mapang ito ang posisyon ng lahat ng drone. At ayon sa mapang ito, mukhang ang ilan sa mga drone ay daan-daang milya ang layo mula sa tirahan ni Putin. Hindi ko alam paano nalaman ng Russia na papunta sila sa bahay. Siguro dapat gamitin nila ang teknolohiyang iyon para pigilan ang mga drone na tumatama sa refinery at power station ng Russia. Di ko alam. Nagbigay lang ako ng puna. Pero ayaw nating pagtawanan ang mga awtoridad ng Russia dahil hindi lang mapa ang ebidensyang ipinakita nila. May video clip din sila at ngayon may ipinapakita talaga ito. Tulad ng isang drone na sinasabi ng Russia na napabagsak nila at inaangkin ng Russia na ito ay isang Ukrainian drone na may dalang humigit kumulang 6 na kilo o mga 13 libra ng pampasabog. Ang tanging problema sa video na ito ay isang Russian drone talaga. Ang Russian Garbara drone na pininturahan lang ng E-team. At kung hindi pa sapat iyon, ang drone ay may baterya at cellular modem module mula sa mga manufacturer na nagtatrabaho kasama ang Russian military. Kung paniniwalaan natin ang ebidensya ng Russia at ipagpalagay na may pag-atake sa tirahan ni Putin, ipinapakita ng ebidensya na ang pag-atake ay mula mismo sa mga Russian, hindi sa mga Ukrainian. Dahil lahat ng kagamitan at lahat ng mga accessory ng kagamitan ay mukhang Russian. Ngayon, gusto rin ng ilang Russian na patalsikin si Putin dahil mga Russian ang namamatay sa frontlines, naghihirap, at bumabagsak ang ekonomiya nila. Si Putin ay patuloy na nagpapagawa ng mga bagong palasyo. Kamakailan lang, may bagong palasyo ni Putin na nabunyag. Palagay ko, ugali na ng bawat tsar ang ganito. Nagpagawa ulit si Putin ng palasyo para sa sarili sa nasakop niyang Crimea. Ang palasyong ito ay nabunyag sa isang investigasyon ng Navalny Anti-Corruption Foundation. Kung naaalala ninyo, si Alexei Navalny mismo ang unang nagbunyag ng $1 bilyong na palasyo ni Putin sa baybayin ng Black Sea sa Russia. Ngayon, nasa baybayin ng Black Sea ang palasyong ito, pero nasa sinakop na Crimea na. Imbes $1.1 bilyon at 30 milyon lang ang ginastos niya. Kaya siguro pati si Putin ay apektado na rin ng pagbagsak ng ekonomiya na nararanasan ng Russia. Pero hindi biro ang palasyong ito. Ang pangunahing bahay ay may 9,000 metro kwadrado, 100,000 talampakang parisukat, at ang guest house ay 5,000 metro kwadrado, 55,000 talampakang parisukat. May mga silid din para sa mga staff ang gusali. May mga technical na pasilidad, isang pribadong pantalan, at isang artipisyal na dalampasigan. Mayroon pa itong mga bagay na di maiisip ng mga Ruso, gaya ng malaking spa center na may pool, cryo chamber, massage area, sinehan, bilyar, wine cellar, at pahingahan. Marangya ang buhay ni Putin, habang may mga namamatay na Ruso para sa kanya. Tingnan ninyo ang bagong ulat ng BBC na binibilang ang mga nasawi sa panig ng mga Ruso noong 2025. Noong 2025, 40 pang sundalo ng Russia ang nawala sa frontline. Pinakamarami simula nang magsimula ang malawakang pananakop. Kinumpirma ng BBC ang mga pangalan ng halos 100 at 60,000 nasawing Ruso. Kinumpirma ang mga pangalan gamit ang obituary, sementeryo, at publikong inilalathala ng Russia. Maaaring doble pa ang totoong bilang ng mga namatay dahil may ugali ang militar ng Russia na ituring na nawawala ang mga tao kapag namatay sila sa harapan. Sa ganitong paraan, hindi nababayaran ng gobyerno ang bonus na ipinangako sa mga pamilya at makakatipid pa sila para magpatayo ng mga palasyo. Para kay Putin, alam mo naman, pagkatapos ng lahat, ang dami niyang ginagawa para sa bansa, karapat-dapat lang siyang bigyan ng gantimpala ngayon. Dito ko natutunan ng isang bagay na interesante. Matagal na nating alam na madalas niloloko ang mga bagong recruit pag sumasali sila sa hukbo. Isa sa mga kasinungalingan na yon ay medyo interesante. Alam mo na ngayon na namimigay ang Russia ng malaking bonus sa lahat ng sasali sa hukbo, di ba? Pwede kang maging milyonaryo o multimilyonaryo kung pipirma ka lang ng kontrata. Minsan,
ang bagong sundalo sa hukbo ay pwedeng kumita ng 10 milyong rubles sa unang taon. Ito ay dahil sa mataas na sahod at pati na rin sa napakalaking signing bonus. Tama ba? Ang 10 milyong rubles ay nasa 100 at 28,000 para sa isang taong trabaho sa bansang ang karaniwang sahod ay 9,000 lang. Malaki talagang pera ito. Pero tandaan, karamihan ng sumasali sa hukbo ay mula sa pinakamahihirap na rehiyon, kaya wala silang ibang pagpipilian. At bukod pa dyan, kahit na may ibang pagpipilian sila, hindi rin sila kumikita ng tulad ng karaniwang kinikita ng isang ordinaryong Ruso. Kaya para sa kanila, malaking pera na ang 128,000. Sumali sila sa hukbo, umaasang kung mabuhay ng isang taon, makakabalik at mamuhay ng normal. Bilang milyonaryo sa Rusya, alam kong marami ang nangangarap nito. Ngunit sa totoo lang, niloloko lang sila. Kahit isang taong kontrata lang ang pinipirmahan nila, wala silang opsyon umalis sa militar. Ito ay dahil sa batas na pinirmahan ni Putin noong Setyembre 2022 nang aprubahan niya ang unang bahagyang mobilisasyon ng publiko sa Rusya. At ayon sa batas na iyon, bawat kontrata sa militar ng Rusya ay automatikong tinatanggal o nire-renew hanggang matapos ang espesyal na operasyong militar na ito. At base sa paraan ng pakikipag-usap ni Putin, mukhang hindi niya gustong matapos ang digmaang ito. Ibig sabihin nito, lahat ng mga taong ito, lahat ng mga Rusong pumipirma ng kontrata sa militar ng Rusya, umaasang magiging milyonaryo sila sa isang iglap. Wala na silang paraan para makaalis sa hukbo. Maliban na lang na iyan ang mundong nilikha ni Putin para sa karaniwang Ruso. Habang gumagawa siya nito, nagpapagawa siya ng mga bahay na milyon-milyon ang halaga. Isa sa mga problema sa paggawa ng mga ganitong video, kung saan nagpapakita tayo ng maraming drone strike, kahit na walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang mga ito. Noong nakaraang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang na-demonetize ng YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strikes or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng makabagong digmaan na kinakaharap at nilalampasan ng mga Ukrainyano, kaya naniniwala kami na mahalagang maipakita ang lahat ng ito. At dahil dyan, inilunsad namin ang sarili naming plataforma, Basics Insider. Ginawa namin ito mula simula kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang mga bus ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod dito, wala kaming pinapatakbong ad sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang mag-censor dahil lang sa hindi gusto ng advertisers ang mga topic namin. Hindi kami umaasa sa ads, kundi sa suporta ninyo. Kaya kung interesado ka sa ganitong balita, kung gusto mong mapanood ang uncensored videos at makuha ang bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali ka sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel. Kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.